Magandang tanghali po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang #1 program na pinapakinggan po ninyo, pinanonood po ninyo every Sabado. Magandang weekend po sa inyong lahat. At syempre, ito po ang Biyaheng RH. Kami po inyong mga kasama. Partner, magandang tanghali. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po naman si Jay Julian. Magandang tanghali sa lahat ng mga tagapakinig natin at sa mga nanonood sa ating cable channel at sa online. Thank you very much. At nakikinig po sa DZRH na nabibiktima po ngayon. Hay nako, meron pa bang rush hour ang traffic? Ay nako, wala talaga. Parang lahat ng oras yata rush hour na. Napapansin mo, Lunes hanggang Biyernes, di ba? Hanggang Sabado actually. Oo, sanayan lang yan. Oo nga eh. Parang ano, wala nang rush hour. It's all-time traffic, di ba? Kaya nga pag holiday, yan ang masarap lumabas. Oo nga eh. Oo. Pero pag Sabado, lahat sila lumalabas. Ayun lang. Yan ang pinaka-traffic talaga. Kasi nanonood ng sine, pumunta sa kamag-anak, may mga lakad nagmumol. At walang coding yan eh. Oo nga eh. Kaya labas lahat. Ika nga natin, sa lahat ng mga nasa gitna po ng traffic ngayon, ang pwede lang po namin sabihin sa inyo, ang kaming partner ni Partner Jen ay enjoy the view. At makinig sa amin, Enjoy the view habang nakikinig po kayo sa amin. At doon sa mga nasa bahay na choice nila na huwag ma-traffic, nanonood sa atin, maraming salamat po. Makinig po kayo sa amin at manood po sa amin. Maganda ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ano bang pag-uusapan natin? Ay, nako, maganda pag-uusapan. Alam ni Bien. Alam ni Bien ang pag-uusapan. Pakinggan po natin si Bien Dacles. Bien? Thank you, Dennis at Jay. At ngayon, dahil panibagong Saturday na naman, isa na namang topic ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Biyaheng RH. At ngayon, dahil medyo pinag-uusapan at malaking issue talaga ang nangyayaring krisis at kaguluhan ngayon sa Saudi Arabia, nagiging problema na rin tuloy ng ating mga kasamahang OFW kung paano nga ba sila magkakaroon ng trabahong muli. Dahil marami sa atin doon sa Saudi Arabia ang sinasabi nga ay maaaring mapasama sa retrenchment o pagbabawas ng tauhan doon sa Saudi Arabia. At ngayon, problema na rin ng Pilipinas kung paano nga ba at bumalik na sila dito sa Pilipinas. Magkakaroon ba sila ng trabaho o anumang kabuhayan? Ngayon, dahil din sa nangyayaring krisis sa Saudi Arabia, nagiging issue na rin ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis o krudo sa world market bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng produksyon ng petrolyo sa buong mundo. At ngayon nga, ito ang pag-uusapan natin kasama si ASEC Charles Jose para sa ating malaking usaping ito sa Saudi Arabia. Dito pa rin natin pag-uusapan yan, syempre sa Biyaheng RH. At hindi ko na patatagalin, balik na sa inyo, Dennis at Jay. Alright, tuloy-tuloy po ang ating programang Biyaheng RH. Total, pinag-uusapan na po natin kanina lang ang tungkol po sa oil dyan sa Middle East. Naku, napakaganda po ng pagkakataon natin dahil nasa linya po natin ang spokesman po ng Department of Foreign Affairs, si ASEC Charles Jose. Magandang hapon po, ASEC. Opo, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, doon po sa mga kababayan po natin na medyo nagtataka kung ano po nangyayari sa Middle East ngayon. Sir, can you give us a background po kung ano pong nangyayari sa Middle East po ngayon? Ngayon po, ang nangyayari po dyan ay bumabagsak yung presyo ng langis, no? Gawa po itong, it's a economic phenomenon, no? Apo. Sa economic law of supply and demand, meron tayong oversupply ngayon ng langis, no? Apo. Kaya yung demand naman, medyo mas mababa, kaya bumabagsak ang presyo. And of course, may mga implications ito. Yan yung declining oil prices para sa mga ibang economies din, no? Tulad ng sa Pilipinas. Opo, bakit po ganun? Pag nagkakagulo na sa Middle East, bakit ganun po yung presyo pababa? Dahil po ba sa oversupply na nangyayari sa buong mundo ngayon, ASEC? Well, ganun nga, no? May oversupply. Maraming oil producers dyan, maraming oil exporters dyan sa Middle East. Apo. And pare-pareho sila ng commodity, no? Puro langis. Apo. Nung 1970s, nakokontrol nila, no? Yung production, pati export, para ma-maintain nila yung presyo. Pero ngayon, wala na silang coordination. So, kanya-kanya silang production. Apo. And may oversupply ngayon. Yun ang
situation ngayon sa world market. May oversupply ng langis, kaya ang presyo ay, ang tendency ay bumaba, no? Apo. So, sinasabi nyo ba, Asek, parang natuto na yung ibang mga nasyon, mga ibang bansa sa buong mundo na hindi na umasa pagdating sa produkto ng langis doon sa Middle East, parang gumawa na sila ng sarili nila. Kaya po hindi masyado naapektuhan yung langis po na nasa sirkulasyon po ngayon ng mundo. Well, yun ang naging lesson, no, noong 1970s, nung kinontrol ng OPEC, no, ang oil production and export para makontrol nila yung presyo. Yun ang naging lesson. Una-una, wag na umasa, no, sa Middle East para sa supply ng oil. Kaya mga iba-ibang bansa ay nag-develop, no, ng alternative sources ng energy. So marami ng renewable ngayon, solar, wind, geothermal, no, lahat yan dinevelop. At yung iba, nag-develop ng kanilang sariling stockpile, no? Yung iba nag-imbak. So, and then yung iba naman nag-explore din ng sarili ng mga oil sources. So, sa harap ng ganyang sitwasyon, yung demand, no, medyo hindi na kasing lakas as before, and then yung supply naman sobra. Kaya yun ang situation ngayon. Bumababa ng oil sa world market. Opo. Hindi ko po alam, Asek, kung masasagot po ninyo ito. Kung magdedire-diretso po ang nangyayari sa Middle East, ibig sabihin po ba nito hindi maapektuhan yung epekto ng yung supply, particular po sa Pilipinas ng oil po? Well, ang para sa Philippines, no, majority pa rin ng oil requirement natin ay ini-import natin from the Middle East and other sources, no. So para sa atin, to some extent, favorable sa atin yung bumabang presyo ng oil sa world market kasi mumura ang una-una ang petrolyo, no, dito sa Pilipinas. And of course sa lahat ng ating mga industries gumagamit yan ng oil. So kung ang presyo niyan ay bababa, so yung cost of production bababa rin sa atin at yung final products, no, dapat bumaba rin dito sa merkado natin. Opo, pagdating naman po dun sa hindi ko alam kung kasi nagsalita po ang tanong ko po siguro DOE, no? Meron ba tayong kapasidad na habang mura yung langis, ang oil, pwede ba tayong mag-ipon sa Pilipinas, Asek? Kung pwede niyo po sagutin. Ginawa ng iba, no? Iba ang ginawa ng ibang countries, nag-stockpile sila, nag-ipon sila, no, hanggat makakaya nila. So siguro Department of Energy ang makakasagot kung meron tayong capability na habang mababa ang presyo ay bumili na habang sabi nga, strike while the iron is hot. Opo. Yung expertise niyo po, Asek, palagay po ninyo hanggang kailan po yung nangyayaring gulo po sa Middle East? Gaano po katagal niyan? At saka yung epekto po niyan, yung gaano katagal muna? Gaano katagal po yung palagay po ninyo na itatagal pa nung nangyayari sa Middle East ngayon? Hindi po natin ma-predict yan, no, kung gano'ng katagal. Pero of course kung tayo yung oil producer, tayo yung oil exporter, hindi natin hahayaan na yung commodity natin which in the past has brought us so much wealth, no? Bababa na lang ang presyo na maapektuhan ng revenues natin. So para sa akin, no, nakikita ko na I think magkakaroon din ng coordination yung mga oil producers, oil exporters sa Middle East para to some extent, no, hindi nila hayaang tuluyang bumagsak ang presyo ng langis sa world market. Opo, kung sakali po lang Asek, pagka natapos po yung nangyayari ngayon sa Middle East, pero which I doubt, medyo mahaba-haba po yan. Kunyari natapos po ngayon, gaano po katindi at saka gaano katagal po yung epekto po sa ekonomiya po natin dito sa Pilipinas, Asek? Palagay niyo po. Depende nga kung gaano katagal yan, no? Kung isa kasi yung impact niyan hindi naman immediate natin nararamdaman, no? Opo, tama po yun. Minsan medyo may katagalan. So mahirap sabihin at this point, no? Una-una kung gaano katagal masusustain itong nangyayari at anong extent ng magiging epekto nito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Opo. Doon pwede ba nating pasukin din yung mga kababayan po natin, especially the OFW, sir? Ano po yung balak po natin sa kanila sa mga kasi last na nabalitaan ko po parang totoo po ba yung mga medyo kalahating milyon na po yung naapektuhan ng mga kababayan po natin?
Well, una-una, no, minomonitor ng DFA through our embassies and consulates no, sa Apo. Middle East yung sitwasyon dito. At sa ating pag-monitor na kikita nga natin na nag-shift no, yung policies ng mga bansa dyan as a response dito nga sa declining oil prices. Among the policy changes, yung iba nag-withdraw ng subsidies sa kanilang locals. Opo. And pangalawa, nag-impose ng new taxes no, even to foreign nationals. So itong mga changes na to, somehow, posibleng magkaroon ng impact no, sa ating OFWs in terms of their employment. So there's a possibility. Pero at this time, wala tayong empirical data no, para masabi yung exact number ng mga OFWs natin na naapektuhan itong sitwasyon ngayon sa Middle East. So, wala po kayong exact number na data po na kung ilan na po mga kababayan natin ang nawala ng trabaho because of what's happening po sa Middle East, sir? Wala no kasi yung mga ibang company sa Saudi Arabia for example, hindi Apo. naman sila hindi naman nila ini-inform ang embassy natin no kung nagle-layoff sila ng mga empleyado. And sinasabi nila hindi naman based sa nationality ang kanilang pagtatanggal no Apo. but based sa nature of work. So hindi nila mabigay yung breakdown ng mga natatanggal sa trabaho in terms of bansang pinanggalingan. Opo, wala po ba tayong close coordinating o close coordination with regards to communication with the local agencies, mga placement agencies po dito po, local sa Pilipinas, kung ilan na po ng mga kababayan po natin na nawawalan ng trabaho doon po sa Middle East? Well, pagdating po dito sa local front, no, especially relations with recruitment and Apo. placement agencies, Apo. that is primarily a labor issue, no. So ang mga labor agencies natin would be Apo. perhaps in a better position to respond to that question. Sige po. Yung pagdating naman po doon sa security ng mga kababayan po natin sa Middle East, nasisecure po ba natin, na-assure po ba natin yung security ng mga kababayan po natin? Well, ang DFA naman, handa tayo makipagtulungan no, sa ibang concerned agencies natin. Basically, ang OWA and POEA, no, na mag-extend ng tulong no, sa ating mga kababayan na maaaring maapektuhan nitong sitwasyon ngayon sa Middle East. So, paano po natin sila inaalagaan na, sir, if I may ask, yung talagang nangyayari po doon, lalo na po sa mga embahada po doon po sa Middle East, ano po yung mga instructions natin para makatulong po sa mga kababayan natin na nadi-displace o nawawalan po ng trabaho doon sa Middle East po, Asek? Well, una-una, kailangan i-report ito no, ng mga kababayan natin na naapektuhan i-report nila ito sa ating embassy no. Apo. And ang DFA makipagtulungan tayo with OWA kung kinakailangan i-repatriate no, although wala pa tayong sa ganung punto. Kung kinakailangan, should the need arise para mag-repatriate ng mga kababayan natin doon, handa naman tumulong ang DFA with the other concerned Philippine government agencies. Opo, yung mga embahada po, under your office po, hindi po ba, Asek? Tama po under DFA, Apo. pero karamihan po sa mga embassies sa consulate sa Middle East, may mga labor attaches po no, na nandoon, Apo. na nagaling po sa DOLE and POEA. Opo, so parang magkakatulong po yun, yung mga ahensya ng gobyerno na yun. Opo, no, pagdating po sa assistance to nationals, partner po, no? Apo. Magkatuwang sa Apo. ang DFA with other agencies Apo. pagdating sa pagtulong sa ating mga OFWs. Kasi pagdating ho sa social media, sir, kulat na kalat ho na medyo marami ho reklamo yung mga kababayan po natin doon sa mga embassy na yun. Paano po ba sila? How will they go about it po? Ano yung proper way po? Lalong-lalo na po tayo, ang DZRH po napapakinggan sa buong mundo. Ano hong pwede nilang gawin para makahingi po ng tulong, lalo na po sa embahada po natin, sir? Unang dapat po nilang gawin ay pumunta po sa embassy at i-report po no ang nangyari sa kanila at ang isang pwedeng tulong na pwedeng gawin ay i-ensure ng ating embassy no na kung meron silang valid na labor contract Apo. na yung mga provisions doon ay matutupad no ng kanilang employer. Kung meron mga benefits due them, kung let's say termination benefits, the embassy can help no
in making sure na makukuha nila po ano man po yung mga benefits that are due them. Sorry, Asik, tututukan ko lang yung kapasidad po ng embahada po natin. Kaya po ba na alagaan ng mga kababayan po natin na marami po na nasa Middle East ngayon? Well, in terms of capability, Opo. marami na po tayong situations in the past, no? Kung saan nagpa-repatriate tayo ng mga libo-libo nating mga kababayan, no? From crisis-affected areas tulad po ng Libya, no? Iraq, Syria, Yemen. Marami po tayong na-repatriate dyan. So, meron po tayong capability and we have already demonstrated that in the past. So, kaya pong pangalagaan ng ating embassies ng ating pong mga kababayan dyan. Opo. Ito naman po ay parang suggestion lang po na naisip ko, sir. Tamang-tama kayo po yung nakausap namin. Pwede ho ba na yung tinatawag na cross-country na pwede mong matulungan natin yung mga kababayan natin na nawala ng trabaho sa Middle East, employ po sa ibang bahagi po ng mundo? For example, Canada, New Zealand. May ganun po bang serbisyo ang pamahalaan, Asik? Again, no, that's a labor issue na mas masasagot ng ating mga labor agencies. Pero we are aware, no, na merong mga assistance ang OWA. For example, yung assist well nila, it's a reintegration program. Kasama na rin po ron yung retraining, no, for new skills. Opo. And tutulungan sila with redeployment. Kung hindi man to the same country, sa ibang country din po. Opo, saka ang pinaka-ma-assure po natin is closely monitoring po ang Department of Foreign Affairs doon po sa Middle East kung ano pong nangyayari doon. At saka nakamonitor din po ang DFA na doon po sa mga kababayan po natin nangyayari sa Middle East. Opo, yan po ang ginagawa ng embassies natin dyan. Close monitoring ng situation po sa Middle East ngayon. Okay. Doon sa embahada, pwede ho ba silang pumunta sa Facebook account ninyo o meron ho ba kayong email na pwedeng i-share sa mga kababayan po natin na ASEC? Well, madali pong ma-check, no, yung mga websites po ng mga ating iba't ibang embassy sa Middle East. May kanya-kanya po sila mga website address, no. Although makikita po lahat yan sa DFA website, dfa.gov.ph, nakalista po lahat yung mga embassies natin and consulates at ang kanilang mga website and email addresses. Okay. Asek, last question na para hindi ko po kayo masyadong maistorbo. Parting shot nyo po sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood po sa atin ngayong mga oras na ito, Asek. Opo, no? Well aware po ang DFA sa nangyayari pong sitwasyon is gawa po ng declining oil prices at patuloy po ng minomonitor yan. At gusto rin po natin i-assure ang mga kababayan natin, no, na handa pong tumulong ang DFA in cooperation with our other concerned agencies, primarily mga labor agencies, na tulungan po, no, ating mga OFWs noon na posibleng maapektuhan, no, nito pong declining oil prices in terms of their employment dito po sa Middle East. Oh, at saka last na, Asek, ha? Sorry. Yung mga umuwi na mga kababayan natin dito sa Pilipinas, matutulungan po ba sila ng DFA? Katulong din ng ibang ahensya ng gobyerno na magkaroon po ng panibagong trabaho? Kasi iba ho dyan, pagka nalagay ho sa listahan ng mga waiting na magkakaroon ng trabaho dito sa Pilipinas, medyo wala po silang hope doon. Pwede po ba silang tulungan sa magitan po ng inyong opisina na magkaroon din po ng kahit paano, siguro, information lang regarding sa pagpunta sa ibang bansa, Asek? Well, yung issue ng deployment, no, hinahandle po yan ng POEA. Okay. So, the best na agency na makasagot po dyan ay ating mga labor agencies. Oo, tama. Okay, Asek, maraming salamat po sa oras po ninyo. Pasensya na po kahit na-istorbo namin kayo sa inyong ginagawa. Maraming salamat po, Asek. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, ang nakausap po natin ay si Asek Charles Jose, spokesman po ng Department of Foreign Affairs. Hindi yung sagot, no? Hindi yung sagot, kung makakatulong. Yun ang malungkot doon. Dahil dito sa Pilipinas, marami po mga tulad na nabanggit ni Asek kanina, may mga kababayan po tayo na galing sa ibang bansa na pinangakuan din ng trabaho ng gobyernong Pilipinas. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila. Tapos itong bagong problemang ito,
malalagay din sila sa listahan na nag-aantay. Isa doon sa mga sinabi ni Ase kanina na gustuhan ko, parang natuto na, no? Natuto na yung buong mundo na hindi umasa sa Middle East pagdating sa oil, no? So, yung ibang bansa naka-adjust na rin. Kaya po, kaya nga ang tanong ko kanina, Asek, hindi na masyado nakaka-apekto sa presyo ng mga gasolina dito sa Pilipinas itong nangyayari sa Middle East. Kasi nga, siguro alam po ninyo na grabe na yung pagbaba ng langis ng gasolina at saka ng diesel at saka ng ibang produktong petrolyo dahil ho yan sa marami na hong kinukuhanan ang Pilipinas. Nung nakausap natin ng PTT, hindi lang sa Middle East na sila kumukuha ng langis. Kumukuha rin sila sa ibang bahagi ng nabanggit nila na meron silang Singapore at saka Indonesia. Itong mga nasyon na to, parang natuto sila na, di ba, yung Middle East na lang palagi nagdidikta kung magkano ito, magkano yan, magkano ito, magkano yan. Tayo rin, gawa na rin tayo. So, ang Pilipinas, hindi man tayo nakakagawa, dumadami yung supply. Kung ano man ang nangyayari sa Middle East ngayon, hindi na masyadong nakaka-apekto sa presyo ng produkto dito sa atin. Meron nga tinatawag na oversupply, kaya medyo yung baba ng presyo ng gasolina ay ganun na lang dahil ang dami yung supply. Di ba ang saya-saya niyan? Di ba? Ganda-ganda niyan. Okay, kami po ay magbe-break na muna. Kami po ay magbabalik dito po sa Biyaheng RH. Huwag po kayong aalis. Diyan lang po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, More Than Just Fuel. Welcome back sa Biyaheng RH. Isa sa mga nagustuhan ko sinabi ni Asik Charles Jose ng Department of Foreign Affairs, yung mga bansa po dito sa buong Pilipinas o buong mundo ay natuto na. Kumbaga, hindi na ngayon ang Middle East ang nagdidikta kung magkano na ang mga oil. Kumbaga, ang ibang bansa tulad ng Singapore, Indonesia, they produce their own na. So, ang nangyayari ngayon, sabi ni Asik, sa sobrang oversupply, kaya mababa yung presyo ng produktong petrolyo. Kaya nga tanong ko sa kanya kanina, Asik, pag magtutuloy-tuloy pa ito, talaga bang may posibilidad ba na maapektuhan? I don't think so, sabi niya. So parang maganda pa rin sa yun nga lang medyo malungkot dahil wala talagang konkreto na plano ang gobyerno. Kaya nga tinatanong ko kanina kay Asik, pagka merong isang kababayan tayo, isang OFW na punta ng embahada, ano ang ating instruction sa embahada na yung talagang talagang instruction, yung talagang aktual, pisikal, ano ang pwedeng gawin na tulong sa ating mga kababayan. Pero yung ganyang sitwasyon, alam mo, Dennis, hindi lang kabit-kabit ang impact kasi niya. Sinasabi nila, baka maapektuhan ng oil companies naman dito sa Pilipinas. At syempre, maraming mga umaasa dyan, ang industriya, ang mga motorista, at pati yung mga pamilya ng mga nagtatrabaho dito. Tama yun. Pero nung nakaraang mga araw, yung presidente ng PTT, napanood ko lang sa balita, na sinasabi na parang normal lang naman daw yan. Yung takbo ng presyuhan sa world market ng langis, parang ang term nila is volatile. Yung bang pwedeng bukas mataas, bukas mababa. Pero ngayon kasi ang sitwasyon lumalabas na ang OPEC kasi hindi nagbabawas ng produksyon. Kaya may oversupply. Kaya ang tendency niyan, talagang bumababa ang presyo. Kaya ito lang, nung nakaraang Lunes, nagbaba ng magkano bang nilaki? 140, medyo malaki yung ibinaba ng halos 20 pesos na yung binaba since last year, di ba? Grabe yung baba niya. Kaya naman minsan kung titingnan mo nga, hindi kaya nalulugi yung mga oil companies dito, pero sabi nga ng PTT doon sa isang panayam na narinig ko, yun naman kontrolado nila dahil mas maganda pa rin daw sa market yun eh. Kahit na bumaba yung presyo na yan, ang maganda naman doon, mas dumarami naman yung consumer eh. Mas mura yung produkto, mas marami pa rin bibili. Hindi ko alam kung yan din ang dahilan kung bakit ang mura ng down payment ng mga sasakyan ngayon. Yun nga ang tinitingnan. Alam mo, paborable nga yan din sa mga
oil company rin, mas maraming sasakyan, ibig sabihin mas maraming magpapakarga ng gasolina. Oo, parami ng parami. Oo, kaya makita mo yung traffic. Tulay natin, parami rin ng parami. Pagrabi ng pagrabi ang traffic natin. Kaya doon sa mga sa mga nakikinig po sa atin, malapit na kayo sa gasolina, puntahan niyo na yung PTT at nandyan yan, yung epekto talaga ng pagbaba ng presyo, nararamdaman yan hanggang PTT. Yung presidente ng PTT, nabanggit nga niya na kahit yung expansion nila, nagpatuloy pa rin daw, walang epekto ito. Kaya nga, pumakit kayo, aakit ka ng norte, may kita mo dyan sa bahagi ng dadaan ka dyan SCTEX. Oo, tuloy-tuloy yan. So, ang alam ko, next month yata, magkakaroon yan ng soft opening. Ganun. Oo, pati papunta rin doon sa south, magbubukas din daw yan. Kaibigan naman natin yung mga taga-PTT, kailangan makarating tayo dyan. Oo, syempre. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol dyan. So, lumalabas, kahit ganun yung takbo ng sitwasyon, ng presyuhan ng gasolina, ng fuel sa world market, itong industriya pala ng langis, ano naman pala, sanay na sila kung paano bumalanse. Natatandaan mo, ewan ko kung buhay ka nun. Hindi, panahon to ni Gloria na tumaas hanggang 60 ang diesel. Oo, dahil yon sa nangyari sa Middle East, di ba? Kumbaga, may crisis kasi naman. Oo, pero ngayon hindi na ganun yung sitwasyon. Hindi. Magkaroon man ng gulo doon, hindi na tulad ng sabi ng PTT, hindi, yung meron tayong oversupply. So, dun is kung may guluman dun sa Middle East, isa lang 'yon sa mga nagsusupply sa atin na pwedeng i-cover ng ibang bansa na nagsusupply din sa atin. Tama ka dyan, which is partner. a good thing for them, di ba? Kaya nga nakita mo ang US kasi nagpo-produce na rin sila ng sarili nila. Si OPEC ganun din. Hindi naman sila nagbabawas ng produksyon. Kaya sa kabilang banda, yun naman ang paborableng nangyayari dahil bumababa ang presyo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood sa atin, sa mga may mga natutunan at naiipit sa traffic at palagay namin na dagdagan ang inyong kaalaman. Maraming salamat sa pagtutok. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. Magbabalik kami sa susunod, Tuloy-tuloy pa rin ang sakay, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Dito lamang po sa Biyaheng RH. Maraming salamat po, Pilipinas. Bye! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, More Than Just Fuel.